At nakarami na po tayo. Pangilan na po ba tayo ngayon? Ay, ako po pala si Kuya Reggie, kung hindi niyo po alam yung pangalan ko. Ako po si Kuya Reggie, ang nautasan po magturo po sa amin. And so, nakailan na po ba tayo mga kapatid na statement of faith? So, nakawalo na po tayo, di ba, nakaraan? At tayo na po ay nandun sa pang-siyam. Ang pang-siyam po ay, as we have always said, na ang statement of faith na po ito ay hindi po siya gawang tao, kundi po ito po ay nanggaling po sa Apostles' Doctrines. Ibig sabihin po nanggaling po sa Biblia na kung saan ay inihanay upang ang lahat ng mga ituturo ng buong iglesia po ng Jesus First Christian Ministry ay nakalapat po sa turo ng mga apostol. Amen po? So, handa na po ba kayong makinig? Amen. So, ang pang-siyam po natin kung papag-aralan ay patungkol po sa bautismo. Pwede po ba natin sabay-sabay na basahin? Number 9, yung naka-highlight mo ng yellow. 1, 2, 3, read. Tayo manalangin. Purihin ka Panginoon aming Diyos na kapangyarihan sa lahat. Hindi kami ay lumalapit at humihiling ng hindi po kapangyarihan. Naway mong nawa ko namin ito sa pamagitan po ng Palmong Espiritu na magtuturo Panginoon sa amin. Salamat po Panginoon. Ito ang aming pusama na lang sa pangalan ng Panginoon Kristo. Amen. So ito po yung ating pong pang-siyam na statement of faith ng ating pong iglesia, ng Jesus First Christian Ministry. At ito po ay may dalawa pong statement that is called sacrament. So wala po siyang franchise. Baka po pagkasabi kong sacraments, natatakot na po kayo. So, wala po siyang franchise. So, don't be afraid. Ito lamang po ay a Latin word that translated to English. Sacramento to sacrament. Amen? So, ito po yung bautismo sa tubig at ang tugon ng pananampalataya at pakikipag-isa ng Kristiyano sa Panginoong Hesus. Ang pananahapunan naman ang paulit-ulit na pag-alala sa pagtubos na ginawa ng Panginoong Hesus sa atin. So ito po ay ginagawa po natin. No? Nandito po sa kasanayan po natin sa loob po ng iglesia. At ito po ay ginaganap. No? Ang bautismo sa tubig, I think, pag may mga holidays o may mga gustong magpapautismo po. At hindi po yung banal na hapunan na ginagawa po natin every other week or twice a month. Amen? Bilang pag-alala po sa ginawang dakilang gawa ng Panginoon sa atin, ang banal na hapunan. So, dalawa pong talakayan po ito. So, hatiin po siya ng dalawa. So, ang ating pong papaksain sa umagang ito ay yung unang sakramento, ang bautismo sa tubig. So, we will study today that is all about sacrament. So, ano po ba yung sakramento? Para kung medyo po tayo mayroong overview kung ano po ba yung sakramento sa ano po bang ibig sabihin ng sakramento. So, sabi niya dito, a Christian rite as a baptism or the Eucharist that is believed to have been ordained by Christ and that is held to be a means of divine grace or to be a sign or symbol of a spiritual reality. Or this religious rite or observations comparable to a Christian sacrament. So, ibig sabihin, it is dramatized doctrine. So, idinadramatize lang natin ito, no? Yung belief, no? Na, or it is a pagsasadula sa Tagalog po. It's a substance, it is reinterpreting or it is a sign or symbol for us to see the things that is done being Christian. Naintindihan po niyo? Hindi nyo naman tayo sa hindi nagigat niyo po ang sinasabi. So it is a dramatized, kaya nga po pag tayo po ay nagpapag-ties ng
bottle, if we have this water baptism, meron po siyang ganap, meron po siyang sequence, meron siyang step 1, step 2, step 3 na gagawin. Ganun din po sa banal na hapunan, ganun po yung ginagawa natin. So meron tayong isinasagawang pagsasaluda to dramatize yung bang pag-alala, yung ginawa ng Panginoon sa atin bilang isang sinasabing Kristiyano o alagad ng Panginoon. Amen po? So ang ating ang una pong tatalakayin is all about bautismo sa tubig or the water baptism. Kayo na po ba'y lahat ay nabautismuhan sa tubig? Po. Parang madalas mo kasi yung mga yun po, no? So, water baptism. So, sa anumang transaksyong bilihan o pagpapalit ng pagmamayari, napakalaga ng deed of seal o kaya ng resibo upang mapatunayang legal at tama ang nangyaring bilihin. So, pag tayo po'y bumibili sa mga mall, di po ba? Before tayo, pagkatapos natin, yung kung mga bagay na nandun sa mall ay hindi pa sa atin, pero pag bili po natin yun, no, masasabi lamang na pag may-ari mo yun, kung nai-issuehan ka ng resibo. Amen po. Ganun din po sa bahay, medyo malakas po yata yung mic. Pag bumili ka ng bahay o sasakyan, no, di po ba magiging iyo lamang yun pag iniissuehan ka ng ORCR ba yun, mga kapatid? ORCR, so, patunayan na sa'yo na. Amen? So, mahalaga po yung resibo sa buhay natin. So, hanggat hindi napapakita ang katibayan ito ng pagmamayari o pagpapalit ng pagmamayari, kaya nga pag minsan, no, keep your receipt kasi pag may gusto kang ipalit o warranty, papakita mo lang yung ano? Yung resibo. So, lagi na lang may tatanong kung totoo ang tumuba ito. Totoo bang kanya nga ito? Amen? So, ganoon din naman po sa buhay Kristiyano. So, may panimulang katibayan hinihingi upang masabing ang isang Kristiyano na siya nga pagmamayari ng Panginoong Hesus, ito ang bautismo. So, ang bautismo ay resibo na pagpapatunay na tayo nga po ay pagmamayari na ng Panginoon Jesucristo. So, ating pong aralin at magsimula po tayo sa Gawa, chapter 2, verse 34 to 39. So, pwede po natin basahin sabay-sabay kapag kunti lamang po ito. Ready? 1, 2, 3, read. Nagtanong kay Felipe, sabihin mo nga sa akin, sino ba ang tinutukoy dito ng profeta? Sarili ba niya o iba? Simula sa pagkatang ito ay sinasay sa kanya ni Felipe ang mga nila o Jesus. Nagpatuloy siya sa lalabay at tuminig sa lugar ng may tubig. Kaya sinabi ng Pinuno, tingnan mo may tubig dito. Hindi ba ako makakatugustuhan? Pinalibigyan ng Pinuno ang kabayan. Lumusong sila ng sa tubig at pinagkasuhan sila ng Felipe. Pagkakama ng Felipe, si Felipe ay ginawa ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nagtitapan ng Pinuno. Ang Pinuno ay tuwang-tuwang nagtutulog sa kalalaman. So, dito po, when Felipe teaching in part of Samaria, the Holy Spirit bring him in the desert. So, dinala po ng Banal na Espiritu si Felipe sa disyerto. At sino po yung hinabol niya? Hinabol po niya ang karwahe ng Ethiopian. Pinuno ng Ethiopian, di po ba yung sinabi niya po doon? Yung pinuno ng Ethiopian, at alam po natin na pagkarwahe, sabihin, it is maybe maybe 4 horses, no? Ang humihila. Tumatakbo po yung karwahe. And then, later on po, no? Nung nahabol po niya, no? Nahabol po ni Felipe, yung pinuno na Ethiopian. So, pinasakay po ng Ethiopian si Felipe. Nagtanong at he started to read some verses, Felipe, na pinangalan yung mga verses po about the book of Isaiah and explain
At nag-share po siya ng word of salvation sa Utopia, yung pinuno ng Utopia. So, of this, compelled this Utopian to be baptized. Kaya nga po naunawaan niya, no? When they see a water, syempre po sa disyerto, no? Hindi naman po madalas, o wala talagang tubig, kundi oasis ang tawag to. Oasis, alam niyo yung oasis? Some sort of water. So, nung nakita nila, nagturo po siya about the word of salvation. At habang at nung may turo niya, turo po si Felipe. Sabi nga doon, no, nung patuloy po naglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig, kaya sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Hindi pa ba ako maaaring bautismuhan? Sabi po ng Utopia. So verse 38, so pinagtigil ng pinuno ang karwahe, lumusong silang dalawa sa tubig, at binautismuhan siya ni Felipe. So in that word, so makikita po natin that there's some sort of urgency. Sabihin natin urgency. Urgency. Ibig sabihin, kumbaga parang on instant nung nalaman niya yun nga, yung turo niya, kung nakita niyang may konting tubig doon, pinahinto niya at sinabi niya, pwede ba akong mag-bautismo? So lumusong po silang dalawa at nagpa-bautismo po ang Utopian sa kay Felipe. So pagkaahon nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon at hindi na siya nakita pa ng pinuno. So makikita po natin na in that moment, makikita po natin yung bautismo sa tubig ay mahalaga. Na pagkain na ituro na po sa isang sasampalataya o magiging po yung na-convert. So, agad-agad po sila magpapabautismo. So they will not wait for how many weeks or how many months maybe. Na, sige, mag-wait ka muna ng 6 months pag okay ka na, magpapabautismo ka. Hindi po. Nakita po natin that there's some sort of urgency wherein that Utopian asked for him to be baptized in water. Ano po? So while today, we sometimes look that this is not important. Kaya nga, marami kahit maybe sa Jesus First Christian, ni JFC, maraming mga naging alagad, maging workers, even elders or pastor are not yet baptized, but they have already their ministries. So ito po yung sinasabi ng ating pong binasa, that there is an urgency that whatever the word of salvation or the word of God, and they teach about water baptism, they will do and ask for baptism. That's why dapat sa atin na tunay na sumampalataya sa Panginoon, yung mga nagsisi, malikot sa kanyang mga kasalanan, ay dapat nagpabautis ng puno sa tubig o sa pangalan ng Panginoon Yesu Cristo. So atin po sagutin ang tanong at sabay-sabay po natin sagutin, bakit nga po ba lubos na mahalaga ang tamang bautismo sa tubig? 1, 2, 3 Tagalog. 1, 2, 3, read. So sapagkat ito ang pangako hinihingi ng Panginoon sa sinumang nagbalik loob at handang magpaalagad. For this is the promise that the Lord requires for anyone who is converted and willing to be discipled. So sapagkat ito ang pangakong hinihingi. Ano daw po? Pangako. Pangako. Pangako sa iyo. Diba? May pangako, may gandang ganon. So pangako, hinihingi ng Panginoon sa sinumang nagbalik loob at handang magpaalagad sa Panginoon. So in the book of Acts, di ba po sa chapter 2 verse 36 to 39, so ang mga tao na nagsipagsisi, yung mga nagsipagtalikod, tinanggap ang Panginoong Jesus bilang Lord and Savior, kailangan pong i-require yung resibo. What I said? Resibo. Patunay na ikaw ay pagmamayari ng Panginoon. Hindi po ba yung sinabi natin? So lahat ng mga na-convert,
and receive the Lord Jesus Christ, it requires a receipt, and that receipt is the water baptism. So the first evidence before anything else, before we worship, no, before we say, I love you, Lord, before we will give our tithes and offerings, first we need to do is to give the receipt or to be baptized in water. Amen po? Are you hearing what I'm saying, mga kapatid? Amen. So basahin po natin na ito po ang pangako ng luthing malinis sa 1 Peter chapter 3 verse 18 to 22. Ako na lamang po magbabasa. Sapagkat si Kristo na walang kasalanan ay namatay ng minsan para sa inyo sa mga makasalanan upang iharap kayo sa Diyos. Siya'y namatay ayon sa laman, kundi binuhay ayon sa Espiritu. Sa kalagayan ito nagpunta siya at nag-aaral sa mga espiritu ng kabilanggo. At jump po tayo sa verse 21. Ang tubig ay larawan ng bautismong nagligtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng dumi ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa isang malinis na luhi. Iniligtas kayo ng bautismo sa pamamagitan ng muling pagkabuhay ni Jesucristo na umakyat sa langit at ngayon nasa kanan na ng Diyos. Nagahari siya roon sa mga anghel at sa mga kapangyarihang sa langit. So in verse 21, so yung pong pagliligtas ng Panginoon ay meron pong simbolo. Sabi doon, sa verse, ang tubig ay larawan ng bautismong nagliligtas, ito inyo ngayon. So ang larawan daw ng pagliligtas sa atin, ng Panginoon, ay yung bautismo. Amen? Amen po? Amen. So, yun po ba ang tubig ay nakakapagligtas? Amen? Hindi po, di ba? So, ang nagliligtas daw po ay yung pagbabautismo sa pangalan ng Panginoon si Kristo. Na inilalarawan yon sa pagpabautismo sa tubig. Wherein, can save through believing, pag tayo naman ang palataya, at have faith to Jesus in His resurrection, and being the high priest, or yung pinakamataas na sacerdote, no? Na in this symbolize your promise, no? From clean conscience. Yung manilis na bukid shows that God owns us. So ito po yung pangako na tayo, no, na dating makasalanan ay napatawad sa ating pagkakasala at inari na tayo ng Panginoon. Amen po? Those who are yung nagsisi, tumalikod, napatawad, at nagpabautismo sa pangalan ng Panginoon sa Kristo. Sa pamamagitan po ng paglarawang bautismo sa tubig. Amen? So, nagigit po ninyo? Amen po? Amen. So, it means, no, showing that God owns us and promise to Him that we will follow in our entire life. So, sarili mo ngayon, na dating sa'yo lang, inaako mo lang sa'yo, ay ipinapaubaya mo na sa Diyos. Yung pinapaubaya, lahat ay susundin mo sa Panginoon. Amen po? So, your entire life, no, you should follow the Lord. Crossing the step from the boundaries, from the light, from the darkness to light. Di ba po ganon? Di ba ang mga Kristiyano ay nanggaling po sa madilim o kadiliman, patungo po siya sa kaliwanagan. And how you will give that symbol, paano po mapapatunayan? Ano yung resibo nun? Sa pamamagitan po ng pagbabautismo sa akin. And that is why it is important to them before, no? Na pag sila ay na-convert, they will baptize in water. So, yung iba hindi sinasabing importante, but everything that is important to God should be important to us. Amen? Even that is period in the Bible, it is important to Him. So it is important to Him, so we should follow Him. That is what
the Lord says in His Word. That maybe some Christians cannot cross their life because they just cannot obey. Kasi nga, ang initial na pagsunod mo ay ano? Pagpabautismo sa tubig. Pagpapakita mo. Amen? And that, if we could not follow that in the first place, how could we follow the other instructions that God put us to do? Amen po? Paano ka mag-tithe and offering kung di mo naman sinunod yung unang sinabi niyang magpapautismo sa tubig? So rest assured that you cannot obey the instructions of the Lord. Kaya nga, no? Madali kang matisod. Amen? May nasabi lang sa'yo hindi maganda, natitisod ka na. Amen? Natamaan ka ng preaching, nagdadamdam ka na. Di ba pag gano'n? Nagdadamdam na po tayo. Okay? So that's why, those who have, tayo po, di ba? Ang ating mga magulang ay nagbabayad sa mga guro. Para alin? Para magturo. Amen? At ang mga guro, minsan, mahirap silang magturo. They are hard time to teach us. Amen? May mga terror na teacher, pero binabayaran po natin. Amen? So that is why, being Christian, it is good to be disciplined by God. Kasi walang ibang magtutuwid sa atin, no? Walang ibang magtutuwid sa atin kung hindi ang kanyang mga salitang naririnig natin sa kanya. Tapos huwag po kayo magdamdam, mga kapatid. Pag meron kayong naririnig, maybe that is for us. And what we need to do is accept it because God said, His word is same like a double-edged sword. Masakit siya. Amen? Pag kunting ang sugat, umaaray na po tayo. So it's the same as the Word of God. It will mold us. Parang pagka nahuhulma ka ng isang bagay, tinatapyas-tapyas ka until it will be like Imago Christi. Means same as yung wangis ng Panginoon na doon tayo iniwangis. Hindi yung katabi mo, hindi yung kapatid, yung brothers and sisters mo, hindi yung idol mo, kundi iwinawangis tayo ayon sa wangis ng Panginoon Kristo. That's why sometimes maraming hinihilod. Di ba gano'n? Maraming hinihilod ng Panginoon, maraming tinatanggal ng mga dumi sa atin, kasi doon tayo nanggaling sa burak. Nanggaling tayo sa marumi. Kaya kung kailangan paliguan ka ng paliguan, shampoohan ka ng 3 beses isang araw, God will do that so that for us to be cleansed and be good, pleasant in the sight of God. Amen? So mahalaga po, kaya nga po mahalaga po yung isang Kristiyano na nakakinig po ng salita ng Panginoon. So baptism is a promise to God that you will fight for. Kaya kailangan po ipaglaban po natin yung magiging Kristiyano natin. Some says na, gusto mo kasi nahihiya ako. So, patunayan mo na mahal mo ang Panginoon. So, how could you do that? Baptized. Kaya dapat hindi tayo nahihiya maging Kristiyano. Bakit? Amen? Kasi ang pagka tayo po'y sumusunod sa Panginoon and we will be baptized, then we will be owned by God. So, choose. Either you will be owned by God or not. Sa akin, I want to be owned by God. Because after this life, rest assured that our life is be with Him forever. Amen? Amen po? So, sa mga nag-aaral, how we can preach that if you have faith and pag-Kristiyano ka na, solve lahat ng mga problema mo? No. It is this honest message. Even if it is hard to be Christian, so we don't look that God will never leave us because He will help us through. Masasaktan man tayo ngayon sa mga salita niya, but it will give us good thing, being a good follower of Christ. Amen? So, huwag po tayong mahiya, mga kapatid. Kasi nga, i-declare mo nga, sa mata ng tao, sa mata ng Diyos, at mamaya sa mata ng Diyos, na ikaw ay may-ari ng Panginoon Jesus Cristo. Amen po? So, nakakasunod po ba tayo, mga kapatid? Okay. So, isang tanda ng kahandaang magpaalagad
So, sa mga naghahangad ng paalagad, ito po yung tanda ng kahandaan, no? Upang maging disciple daw po. Sa Matthew chapter 28, verse 19, sabi ko doon, kaya't habang kayo humahayo, gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. So, on that time, so ang mga nagpo-full ministry po ay yung mga apostol. Kasi pag sinabi mo kasi mga apostol, buong panahon, full time. Ibig sabihin full time, sila ay naglalakbay, nagtuturo, nag-build up ng church. So other than that, yung mga workers, yung ibang mga alagad, meron po silang mga kanya-kanyang hanap buhay. And that is what say, humahayo. So anuman mga ginagawa nila sa buhay, nagtatrabaho man, o anuman, so sabi ko doon na gawin ninyong alagad ko ang mga tao sa lahat ng bansa. So they will teach. Sabi mga sa verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat. Nakita po nyo? Sa verse 20, turuan ninyo silang sumunod sa lahat. Hindi po sa ilan. Sa lahat. Amen? Hindi man natin masunod lahat, pero unti-unti natin siyang sinisikap na masunod sapagkat ito po yung gusto ng Panginoon na turuan tayong makasunod sa lahat ng mga inuutos ng Panginoon. Bakit? Kasi may tanda doon, laging kasama natin hanggang sa huling panahon. That's why we need church, mga kapatid. We should cling on and learn inside the church. We need Bible study leaders. We need pastors. We need elders to teach us. We need to be part in the church, to be part of one another. Wala po yung solo Christian na okay na Christian ako pag wala, pero wala siyang ina-attenan na church. Because in the church, you will learn how to be part of one another. Praying for one another, helping for one another, teaching one another. So how to be as a good Christian if we will not be that part of one another. Amen po mga kapatid? So, wala pong bagong turo ang itinuturo po ng iglesia. Kasi po yung lahat ng mga itinuturo po sa atin, it comes from the apostles' teaching. Amen po? So, wala pong bago na itinuturo. So, binibihis lamang tayo, no, ng bagong bihis, and that is the Word of God, and tinuturuan tayo, no? And all that what we have learned from our teaching o yung didaskalos means to teach systematically. Yung kasi systematically, that's why we should join the church. Nakikibahagi tayo sa church. Outside of this, we will not learn nothing. Amen po, mga kapatid? Kaya po, sa pagsisikap natin gumalo, encourage yung mga wala kasi kailangan po natin ng iglesia upang makarinig po tayo ng salita ng Panginoon that will change us from glory to glory. Amen po. Nahihirapan po ba kayo sa buhay Kristiyano? Aminin po natin, mahirap talaga. Kasi marami tayong i-give up, especially for those who are new. Yung mga bago. And until you will become maybe 10 years and 20 years, there are some things more na kailangan po natin siyang iwanan. Kasi nga sabi nga, lahat kailangan natin masunod. Amen? Yan po. So, ang sabi doon sa Marcos chapter 16 verse 15, no? Sabi doon, sa verse 16, ang sino mang sumampalataya at mabautismuhan ay maliligtas. Ano daw po? Ano daw po mangyayari? Ang sumampalataya at mabautismuhan ang siya lamang maliligtas. Pag tunay ang pananampalataya, dapat magpabaptize. Pag hindi tama yung pananampalataya, you will not care being baptized in water. Amen po? So, ang sabi doon, sumampalataya at mabautismuhan ang siyang maliligtas. Bakit hindi nabanggit ang ayaw magpabautismo sa baba? Ang sinumang sumampalataya at
at magbautismuhan ay maligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. So bakit po wala pong bautismo na banggit doon sa baba? Kasi pag ayaw mong manampalataya, hindi ka magpapabautismo. Amen? Kaya hindi na niya, ano pang saysay yung iyo pong pagbabautismo kung hindi ka naman sumasampalataya. Amen po? So ganoon po yung sinasabi ko, kung ayaw magpabautismo, ayaw din manampalataya. Amen? Kaya po, kung sino man yung dito po, it is dedicated for those who are not yet baptized to Lord. And I hope all of us know. So, sabi nga, di ba, sa pagsunod, di ba? Pagsunod sa Panginoon, anyone who loves your mother or your family more than he loves me is not worthy of me. Amen? Ano mang mga bagay na minamahalaga natin at labas ang Panginoon, he is not worthy of me. So dapat lagi natin minamahalaga kung ano ang sinasabi ng ating Panginoon. Minsan pressure siya, minsan di ba sa mga family natin, kuya, ayaw kong magpabautismo kasi itatakwil ako ng nanay ko. Mamili ka, itatakwil ka ng nanay mo o itatakwil ka ng Diyos. At the end of our life, we will be faced individual. Isa-isa po tayo nakaharap sa Panginoon. Hindi po group yun. Hindi po ay family. Personal po ang ating salvation. Amen? Next. In sa Gawa po, chapter 2, verse 34 to 39, so basahin lang po yung 37 to 39, sa 37 to 39, sabi doon, nagpatuloy sila sa paglalakbay at dumating sa isang lugar na may tubig, kaya sinabi ng pinuno, tingnan mo, may tubig dito. Hindi pa ba ako maaaring bautismuhan? Pinatigil ng pinuno ng kakwahe, lumusong silang dalawa sa tubig, at pinautismuhan si Felipe. Pagkaano nila sa tubig, si Felipe ay kinuha ng Espiritu ng Panginoon. So meron po bang magic doon? May magic po ba doon? Katulad po na mapanood nating mga superhero, may mga magic. May magic po ba doon? Opo, kasi minsan yung po yung namamali, minsan hindi na-acknowledge na nawala po bigla si Felipe dahil kinuha po siya ng Espiritu. So there is magic there, mga kapatid. So, nakita po natin yung kaakibat ng pagsisisi at pasyang pagtalikod sa kasalanan. Sabi nga doon, no, sa Marcos 16:16 na ang sabi doon, habang kayo umahayo sa buong mundo ay ipangaral ninyo sa lahat ng tao ang magandang balita. Ang sino mang sumampalataya, bautismuhan may iligtas, ngunit ang ayaw sumampalataya ay parurusahan. So na-discuss na po natin yan. So sa mga nais magpaalagad, so are you willing to be a disciple? Amen. So we should desire to be a disciple, mga kapatid. So may mga pangunang pagpapahalaga at tanda na inaasahan ng Panginoong Hesus, ang bautismo sa tubig. So yung magpalagad from the word matetes, no? So bago tayo tawaging Christian o born again man sa ngayon, we are so-called alagad ng Panginoon. O alagad yung the disciple of the way. At sino po yun? Ang Panginoong Jesucristo. So bago pa man pumalakot sa larangan ng pagtuturo o paglilingkod kaya, ang isang tunay na nagsisi at nagbalik loob ay natasang magpabautismo sa tubig bilang tugon at pangako sa mabuting aral ng kaligtasan na narinig at tinanggap nito. So before we go ministry, those who are aspiring to be a worker, so we must follow the primary instruction for being baptized as a symbol of our promise being a follower of Christ. Amen po mga kapatid? And that's why we need our leaders, our pastor to teach us for us to imitate God. Amen? So we cannot craft our Christianity. Kahit anumang gawin mo sa naging Christian, we cannot craft it. It came to us with a minimum design and requirement. Believe, repent, and baptize, and be one member in the body of Christ. And this is church. Kung saan po tayo naroon. Amen po? So outside of that, we will not
have our own, sinasabing hindi tayo nagiging tunay na alagad ng Panginoon. Amen po? So pangalawa po, so bakit nga po ba lubos na mahalaga ang tamang bautismo sa tubig? Sabay-sabay po natin sabihin, 1, 2, 3, read. So because it's the symbol of decision to die oneself and obey the Lord Jesus Christ. Sapagkat ito ang sagisag ng pasyang mamatay na sa sarili, parang hirap nga yun, patayin mo sa sarili, at sumunod na sa Panginoong Jesus. So we cannot walk on our own ways, mga kapatid, as we have said na ang ating mga sarili, nung tayo po'y tumanggap sa Panginoon, pag-aari na po ng Panginoon. So while, sabi nga, we cannot walk on our own ways while we are walking with God. We will be only frustrated. Frustrate lamang po tayo. So in Romans 8, maliwanag po sa sinabi doon that the spirit of flesh is the enmity of the Spirit of God. Lagi silang naglalaban. Amen? Ganun po yun. So kailangan, no? Kailangan natin patayin ang ating mga sarili. Hindi po yung patayin na tayo magbibigti. Baka sabihin, patayin ng bigti lang. Hindi po. So malalaman po natin mamaya. So yun po. So kailangan natin patayin ang ating flesh, healing ng laman, at sumunod sa Panginoong Kristo. So some cannot separate with the world. Why? Because they cannot separate. No, they cannot separate yung connection nila sa world. Kaya kahit na Kristiyano na, hindi pa rin nakikitaan na siya ay tunay na Kristiyano. Bakit? Hindi siya makawala sa mundo. He is always attached with the world. Madali lang siyang matangay yung daloy ng mundo ito. Sabi nga ng Panginoon, no, yung pinag-pray ng Panginoon si Kristo para sa atin sa Ama, na while we are still here, no, sabi niya na ingatan tayo ng Panginoon upang tayo madala sa anumang bagay dito sa sanlibutan. And that we should be, mga kapatid. Kasi we are still in this world, laban lang. Labanan lang yung flesh, mga kapatid. Yung takaw ng laman, takaw ng mata, yung yabang ng buhay o yung gustong magpasikat. Amen? Yan, so kapag ang isang tao ay nagpabautismo, nagpapahayag siya na handa na siyang mamatay at pumalikod sa makasarili at makalamang pamumuhay. Handa na ba tayo mamatay sa ating mga sarili? O namatay na ang ating mga sarili? Of course, it should be. Dapat patay na po yan. Amen? Mortify the flesh. Sabi nga, we should mortify. Gutumin hanggang mamatay yung killing ng laman. Amen? Mamatay po yan. So sa Kristiyano, no, marami po tayong dapa. Wala naman kung perfectong Kristiyano, mga kapatid. Marami tayong plakda, marami tayong nagtilisod, no? Pero, kailangan po natin magpatuloy. Sabi nga po ni Thomas Edison, 600 plus siyang na-fail sa kanyang theory. Theory ba yun? Thomas Edison. Life ba yun, di ba? So 600, pero hindi siya nawala ng pag-asa hanggang po siya maging triumphant, maging eureka, sabi niya. So ganun pa ang Kristiyano. Even thousand or many times, I should say, many times na tayo po ay nadadapa, tayo lang. Pag tayo nagkakasala, humingi tayo po ng tawad sapagkat mahalagin pa ng Diyos. Huwag yang nating hayaang hindi tayo huhingi ng pagpapatawad sa Diyos. Kasi ibang ibig po sabihin. Bumabalik tayo sa pagiging swahil o yung disobedient sa Panginoon. And afterwards, we will go back into our old life. So ito ang dahilan kung bakit kailangan siyang umapit sa iglesia upang siya ay maturuan ng mga salita ng Diyos at gayon ay makasunod. So kailangan tayo maturuan. We could not be a worker if no one teach us. We will not be an alagad if no one alagad us, ibig sabihin, no one discipled us. Kaya nga po yung mga may mga inaalagad, alagaan natin. They need us. It seems like a baby. Kailangan po siyang alalayan hanggang sa makatayo po siya at makakain siya ng sapat upang siya'y makabuhay ng mag-isa. Amen po? Sa mga po may mga disciple. At sa mga walang disciple, mag-disciple tayo mag-disciple.
Tulad ko. Kaya nga po, no? Tulad ko ang iyong lingkod, yung mga pasto, marami din po napapagdaanan yan. Ngumingiti lang yan, tumatawa lang yan, pero deep inside marami pong pinagdadaanan yan. Para pareho po tayong pinaglalaban yung pananampalataya nating tinanggap sa ating Panginoong Jesucristo. Amen po mga kapatid? Yan. Sabi doon sa Romans 6:1-7, sabi doon, ano ngayon ang sasabihin natin? Patuloy ba tayong magkakasala upang sumagana sa atin ang kagandahan ng loob ng Diyos? Hindi. Tayo patay na sa kasalanan. Paano pa tayo mamumuhay sa pagkakasala? Hindi ba ninyo alam na tayong lahat na nabautismuhan kay Kristo ay nabautismuhan sa kanyang kamatayan? Sa makatuwid tayo namatay na at nailibing na kasama niya sa pamamagitan ng bautismo upang kung paano na binuhay muli at binuhay muli si Kristo sa pamamagitan ng dakilang kapangyarihan ng Ama, tayo rin ay magkaroon ng panibagong buhay. Sapagkat, sabi nga, kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayang katulad ng kanyang kamatayan, tiyak na tayo ay makakasama rin niya sa muling pagkabuhay na katulad ng kanyang muling pagkabuhay. Alam natin na ang dati nating pagkatao ay naipapuna sa krus, kasama niya upang mamatay ang ating makasalanang pagkatao at nang hindi na tayo maalipin pa ng kasalanan sapagkat ang namatay na ay pinalaya mula sa kapangyarihan ng kasalanan. So in verse 5, sabi doon, sapagkat kung nakasama tayo ni Kristo sa isang kamatayan, so sa mata ng Diyos, noong siya po ay namatay, siya po ay kasama. Tayo po ay kasama doon. When Jesus Christ died, we also died with Him. Kaya nga, nung siya din po ay nailibing, kasama din po tayong nalibing nung pagkalibing ng Panginoon. At nung bumangon siya, tayo ay nagbigyan ng panibagong buhay. Yun po ang buhay na walang hanggan na nagsimula na ngayon. So nagsimula na po ba ang walang hanggan natin sa ngayon? Nung natanggap natin ang Panginoon ay yung panibagong buhay. Nagsimula na po ba ang walang hanggang, ang buhay na walang hanggan? Parang hindi po nagsimula na po ba? Amen po, nagsimula na po. Yes, anyone who believes in me, sabi nga, he passes from death unto eternal life. Kaya, sabi nga, it is a life that is for you to lose, but it is already yours. Kaya mga kapatid, if it is a life that is for you to lose, but it's already yours. Yun po yung sinasabing buhay na walang hanggan. Amen po mga kapatid? So yun po yung sinabi ni Apostle Pablo sa Romans 6 verse 1. Sabi nga doon, na ang grasya daw po ng Panginoon ay mas malawak sa kasalanan. Kaya nga po, habang daw po nagkakasala ang tao, lumalawak daw po yung grasya ng Panginoon. Kaya ang sabi ko doon, sa verse 2, hindi. Tayo patay na sa kasalanan, paano pa tayo mamumuhay ng pagkakasala? So this is some sort of yung teaching ng hyper grace. Amen? Na lahat ng mga kasalanan noon, ngayon, at sa susunod na panahon, ay pinatawad na. Kaya kahit kung gawin mo, napatawad na lahat ng pagkakasalanan. And that is super grace. Sinabi, pinahulaan po ng Apostol Pablo, hindi, paano magkakasala yung patay na sa kasalanan kung namumuhay pa sa pagkakasala. Amen? So kapag ganon ay kung gano'n pa rin, hindi siya at gandong pa rin siya sa kasalanan, hindi totoo siyang na-born again. Patay siya? Hindi po siya totoong na-born again. Kahit nagpabautismo siya, kung andun pa rin siya, nalulubog sa dati niyang ginagawa. Hindi po siya tunay na born again. Kaya maging matalino po tayo sa lakad Kristiyano mga kapatid. Sa isip, sa salita, at sa ating mga gawa. No? Kung hindi naman po nakakadagdag yung ating pong mga ginagawa na labas sa Diyos, iwanan na po natin. It is our time to
to take, ano ba yun? To break yung chain na yan, o yung iwanan na yan. Kung ikaw ay manginginom, o naninigarilyo man, iwanan mo na po yan. Kaya hindi lamang kumakasama sa kalusugan mo, kundi makakasama ka din sa relasyon mo sa Panginoon. Simple as that. Other than whatever the things that we are doing, iwanan na po natin. Ano man ang maglalayo sa atin sa Diyos, let us do that. So verse 3 to 4, sabi nga doon, kasama tayo sa kanyang kamatayan, no? Kamatayang sa kanyang libing, sa muling pagkabuhay, kaya tinatawag tayong bagong nilalang na. So ito ay dinadramatize, kaya nga po pag tayo po ay nilulublo, ito po ay simbolo ng kanyang, tama. Yung ating paglusong, yun po yung ating pong willing tayong mamatay. Pag tayo nilublo, ito po ay nilibing. Pag tayo umahon, kasama tayong nabuhay at binigyan ng buhay na walang hanggan. Dramatize. Kaya nga po mayroon siyang sequence sa bautismo. I hope na bautismo na pag-set po yung mga bago. Amen? So that is the dramatize, yung drama po natin na pangyayari upang ito po ay magsilbing resibo, patunay at nangangako tayo'y inalina ng ating Panginoon. Dahil kayo, sabi nga doon, kailangan sa ating, nung tayo nagpabautismo, kinalagan tayo sa takot ng kamatayan at kinalagan tayo sa tanikala na kapangyarihan ng laman. Yung kadyaman. Amen? Sapagkat, bagamat tayo po ay nasa laman pa rin, are we still in the flesh? Yes. Kailan po marinig po? Are we still in the flesh? Yes. So, may tendency po tayong magkasala? Yes. Amen. So, pag nagkasala po tayo, hiningi tayo na natin ng tawad? Of course. Para makapanatili tayong banal sa harapan ng Panginoon. That's why before we will come to the church and worship the Lord, dapat nakapagsisi na tayo before tayo mag-pray, dapat humili, I'm sure to say, dapat hiningi natin na tayo nagkakasala sa Diyos. Ito? So, yun po yung ating buhay Kristiyano. Kaya nararamdaman po natin yung kiling ng laman. Kaya nararamdaman natin magpasikat, magpakabusog, naglagpas sa nararapat. Busog ko na, pero nag-isip ka pa anong ulam mo bukas, o anong merienda mo mamaya, busog ka pa rin, busog ka pa. Di ba gano'n? Yung ipipresent mo yung sarili mo more than the truth. Amen po mga kapatid? So if we are doing that, we start to kill ourselves. So wherever we are, whatever God located us, we should be faithful to Him. Amen po mga kapatid? I hope na nakakasunod po tayo. Yan. Sabi nga doon sa Magawa chapter 2 verse 37 to 38, and this is the requirement, mga kapatid, nung siya po'y nangarap po sa Apostol Pedro sa mga naroroon, sila po, nung nakarinig nila yung salita ng Diyos, sila po ay nagsisi. Sabi doon, ano ba yung requirement? Sabi doon, pagsisihan ninyong talikuran ang inyong mga kasalanan at magpabautismo kayo sa pangalan ni Jesucristo upang kayo'y patawarin at ipagkakalob sa inyo ang Espiritu Santo. Yun po, pagsisi, pagtalikod, at pagpabautismo. Ito po ang nire-require upang tayo po ay maging tunay na Kristiyano. Amen po mga kapatid. So ang pangatlo po, and that is the last, so bakit nga po balubos na mahalaga ang tamang bautismo sa tubig? Sabay-sabay po natin sabihin, 1, 2, 3, read. Sa pagkakaroon ng ating bayan, isa natin sa Panginoon ang laban sa kanyang mga. So, because it's the strength of our union with the Lord, Jesus against His enemies. Mayroon po bang kaaway ang Panginoon? So, meron po ba tayong kaaway? Hindi po yung asawa, ha? Hindi po yung katabi, hindi po yung kapitbahay, hindi po si kuya. Ang kaaway po natin ay hindi nakikita. Amen po? Spiritual being. So, sabi niya, sapagkat ito po ay patibay daw po sa pagiging pag-isa natin sa Panginoong Yesus laban sa kanyang mga kaaway. Ito po yung nawala pong hiyas na pagtuturo sa bautismo. No, because of the westernized teaching,
I'm sorry to say that, sa nanggaling na turo sa mga Kastila at banyagang kanluranin, hindi po siya itinuro. Ito na sa ating pagbabautismo, ayun po yung pagpapakita o pagpapatibay na nakikipag-isa tayo sa Panginoon si Kristo laban sa kanyang mga kaaway. Sabi nga, ang isa pong bahagi ng bautismo sa hindi na inilalakip ng marami ay ang pagwawaksi sa Diablo at lahat ng mga espiritong kaaway ng Diyos kapag nagbabautismo. Ito po ay namana natin sa mga sino ng Kristiyano at inilakip nila ito sa sakramento ng bautismo. So dahil nga po na westernized tayo, hindi po nakarating sa atin. And praise the Lord at itinuturo na po tayo ng Panginoon sa atin sa ngayon, yung tama pong kaunawaan patungkol po sa bautismo. At sabi doon, meron po ditong nakuha, ito po ay nanggaling po sa pinanggalingan, at I know that you are aware of this, at hindi ko alam kung English po yung iba, pero ito po yung sinasabi. Sabi nga dito, aming Diyos na buhay at makapangyarihan sa lahat, isinubong mo ang iyong bugtong na anak sa daigdig upang gapiin si Satanas ang espiritu ng kasamaan, upang sakuluhan ang tao mula sa kadiliman tungo sa iyong kagilagilalas na kaliwanagan. Idinadalangin namin na palayain mo ang batang ito mula sa pagkaalipin ng likas na kasalanan. Gawin mong templo ng iyong kalulatian at pananahanan ng banal na espiritu. Ito ang dalangin namin sa pangalan ng Panginoon Yesus. So ito po yung turo ng lumang pinanggalingan nating ritual sa bautismo, at ang binabautismohan po ay sanggol. Baby. Minsan nga kapapanganak ng binabautismo. So pero kung sa atin, naniniwala tayo na ang pagbabautismo sa pagbabautismo sa tubig ay kailangan po yan ng desisyon. Pagpupasya, ay yung bata po, wala po yung pagpupasya at wala po siyang ramdam yung kiling na sinasabing laman. Hindi siya nagkakasakit. Amen? So wala tayong, sabi nga wala tayong likas na kasalanan. Yung sinasabi itong likas na kasalanan o namanang kasalanan. The son shall not pay the sin of his father. Di po ba? So hindi naman namanin ni Abel yung kasalanan ni Adan. Na ang namana niya lang yan yung katawang bumagsak at likas na makalaman. So sa taong edad, magkakasala unless siya ay born again, siya po ay pagtawalin ng Panginoon. Amen po? So naman natin kalikasang makalaman ang nagtutulak upang tayo po ay magkasala. Amen po mga kapatid? So naman po natin. Ang sabi dito, meron pong ditong sequence din na tinatanong yung nag-minister. At ito po ang sinasabi ng sequence na ito. Sabi doon, yung celebrant, yung nagbiministro, at yung parents and godparents, yung mga pagulang at yung mga may papakimkim. Kailan nyo yun? Tingnan yun? Baka naranasan nyo po yung ganito. Ito ba sinasabi mga kapatid? Sabi nyo doon, at ang binabautismohan dito ay sino? Bata po. So ang sabi doon, ibinawak mo ba si Satanas? At sasagot sino? At yung mga may pakimkim, ibinawak si Ko. Dalawa ulit, at lahat ng kanyang mga gawain ng Satanas, ang masamang gawa, ang sasagot din yung mga may pakimkim at magulang, ibinawak si Ko. At isa ulit, ibinawak si Buba ang kasalanan upang makamamuhay sa kalayaan ng mga anak ng Diyos. At ulit, sasagot, ibinawak si Ko. At panguli, ibinawak si Buba ang akit at pangaalipin ng kasalanan. At sabihin ng mga magulang at may pakimkim, ibinawak si Ko. So meron pa tayo nakikita doon na mali. So tama po yung ritual, pero yung binabautismuhan po ang hindi. Kasi ang dapat na bautismuhan, mga kapatid, ay yung alam niya na yung tama, mali, at yung kaya niyang pagdesisyonan kung siya po ay ba yung pang-bautismo, hindi. Free will. Amen po? Amen po mga kapatid.
kapatid, meron po tayong natutunan sa araw na ito? Amen. So, sabi doon, so bakit po kaya nila nilakip ang ganitong tanong? Yung may mga sinasabing Diablo. So sabi doon sa 1 Peter chapter 3 verse 18 to 22, so nangaral po sa mga espiritu, yung naka-highlight lamang po, sabi doon, sa kalagayang ito, nagpunta siya at nangaral sa mga espiritong nakabilanggo. Sila ang mga espiritong ayaw sumunod ng sagay, matyagang hinihintay ng Diyos noong panahon ni Noe. Samantalang ang ginagawa nito, ang malaking barko. No? Ilang tao, wala lamang ang nakaligtas sa baha. So ang tubig ay larawan ng bautismong nagtitigtas sa inyo ngayon. Ang bautismo ay hindi paglilinis ng tubig ng katawan, kundi isang pangako sa Diyos buhat sa malinis na tubig. So sa verse 19 to 20 po, no? Ito po ay pinagdugtong-dugtong, no? Ni Pedro po na nagmula po sa Genesis 6. So mahalaga po ito mga kapatid. Ito po ay additional knowledge po about kung ano po, bakit po ba mayroong sinasabing espiritong nakabilanggo. So, yung mga sons of God, so ang Yahweh, meron po siyang create na mga magbaliliit na Elohim o yung mga sons of God. So, ito po yung spiritual being, mga kapatid, at ito po yung mga nakipag-asawa sa tao nung panahon po ni Noe, kaya nga po nakapag-produce po sila ng Nephilim, yung mga higante. What should that say? Dahil nga po, hindi magkatumbas, magkapantay yung makalangit at sa makalupa, ang produce po noon ay higante, yung so-called Nephilim. So nagkasala po ang mga espiritu na ito, na nililang na sons of God na ito, na nililang ng Diyos. At sila ay pinarusahan at ikinulong sila sa Tartaro, yung sinabi doon, no, nakabilanggo. So nakakulong po sila. At bakit po inugnay niya ang bautismo? No? At hindi siya nagpaliwanag sa mga kausap niya kasi bakit po naiintindihan po nila? Yung kausap, ibig sabihin ni Pedro, yung sinulatan po ni Pedro. Bakit po hindi in-explain kung ano ba, sino ba yun? Kasi on their time, alam na po nila kung ano yung sinasabing nilikhang makalangit. Mga angels, mga Elohim. Tayo lamang po yung hindi nakakaintindi kasi hindi nga po na ituro sa atin. Again, sino po yung mga nakakulong doon sa Tartaro? Yung pong mga naghimagsik laban sa Diyos ng mga sons of God. Mga Elohim, maliliit. Nalikha po ng ating pong Yahweh, Elohim. Kaya nga po pinarusahan po sila. No? At ikinulong po doon, ikinulong po sa Tartaro. At bakit po ba inyog na yun? Nung pagkamatay ng Panginoong Kristo, di po ba? Pumunta siya sa ilalim ng lupa, doon po sa Tartaro, at pinangaralan niya. Hindi siya dinaralan na about yung Word of God, but dineclare niya sa mga nandoon na nakakulong. Tingnan nyo, no? Nanggaling ako sa taas, namatay ako, ngunit nandito akong buhay na buhay. So, ibig sabihin, dinedeclare lamang ng Panginoon sa mga nakabilang mo doon na matagumpay na naging nabuhay ang Panginoong Jesucristo laban sa lahat ng kaaway ng Diyos. So, pag-abay ba ng Diyos ang mga yon? Opo, kasi sila po ay naghimagsik. Amen po mga kapatid? So, ganun po, kaya nga po, yung ating pong pagbabautismo ay pagpapatunay po na tayo po ay nanagumpay ng Kristiyano dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Amen? So we should declare that we are triumphant in any ways in our Christian life. Dapat panghawakan po natin iyon. At dapat naiintindihan po natin iyon. Amen po? Sabi nga, pinag-ugnay-ugnay ng Apostol Pedro ang baha ni Noe, si Noe at ang mga kasama niya at mga espiritu na nakakulong sa Tartaro at ang bautismong Kristiyano. Hindi po maliwanag ang tinutukoy ni Apostol Pedro sa ating panahon. Hindi po sa kasi maliwanag kasi nga hindi po naituro. Ngunit maliwanag ito sa mga taong tumanggap ng liham, yung mga sinulatan niya. So katibayan dito na hindi na ipinauliwanag pa ng apostol ang sinabi tungkol sa mga espiritu. So ang kaalamang ito na karaniwan sa kanila ay isinulat ni Enoch, no? Sa Book of Enoch. So aklat po ito na doon po
hinaan mo yung sinabi ng Apostol Pedro na ito po ay hindi po bahagi sa Biblia, ang Enoch. Ngunit ito po ay mayaman ito sa kaysaysayan at dinamit ni na Pedro at Judas ang mga salaysay niya sa kanilang mga sinulat sa mga iglesia. So baka sabihin, ba't mayroon pong Enoch? Hindi naman po yan nakalimbag sa Bible. Hindi po talaga nakalimbag sa Bible. Kasi isa po lamang ay isang parang documentary that was essential in the history na ginamit po ng mga apostol upang ituro po, ilimbag po sa mga Kristiyano hanggang po sa atin. Upang umawa po natin kung ano po ba yung nangyari nung bumaba ang Panginoon sa Kristo at diniklara niya na nagumpay siya laban sa mga kaaway ng Diyos. Amen po mga kapatid? So naiintindihan po ba natin mga kapatid? Yun po, so inihagtulan ni Pedro ang pangangaral po ng Panginoon Jesus sa mga espiritu o yung mga sons of God, yung watchers, yung angels who sinned, no, sa ginawa ni Enoch at ito ay naunawa ng mga ito. Sa pagbabautismo at pakikipag-isa sa Panginoon, iwinawak natin ang dyablo at mga kalagkampon nito. Sinasabi natin, bigo sila at tayo ay tagumpay dahil nagkabalik na tayo sa Diyos at nagipag-isa na sa Panginoon Jesus. So are we grateful that we already being joined together with the Lord Jesus Christ? Amen. Kaya dapat hindi po tayong tatakot po sa mga demonyo. Sa mga espiritu. Amen? So, di lamang po nagpatutuo sa Diyos, no? Pag tayo nagpabautismo, hindi lamang po tayo nagpapatutuo sa iglesia, kundi nagpapatutuo rin tayo sa mga kaaway ng Diyos o mga dyablo na wala na po siyang hawak mula nung tayo nabunagin hanggang sa ngayon sa ating buhay. Amen po, mga kapatid? Amen. So, meron po ba tayong natutunan sa araw na ito? Sa ating pong sabihin, bakit nga po ba lubos na mahalaga ang tamang bautismo sa tubig? 1, 2, 3, read. And number 2, I hope that. And number 3, laban sa kanyang mga. Ang bautismo sa tubig, bukod sa ritual at ampaw sa pakulugan at pagsasaalang-alang ng marami, ay napakahalaga po sa Diyos, sa mga alagad at sa lahat ng mga kaaway ng Diyos. Sabi nga ni Apostol Pedro, ito ang tugon sa Diyos ng buting nalinis na. Ipinapahayag ang mga sumusunod. Una po, lubos na magkipag-isa sa Panginoon Yesus. Inarin nating tayo ay namatay, nailibing at nabuhay ng muli kasama niya. Sa pamagitan nito, tayo ay nangangakong magpapasakop at susunod sa kanyang mga inuutos. At pangalawa, lubos na tagumpay laban sa mapang-aliping kasalanan, mga naghimagsik na mga likhang makalangit, umaanghel man, laya man, nakakulong, sapagkat lahat sila ay naalisan ng kapangyarihan manakop sa mga nagbalik loob na sa Diyos. At panghuli, ang bautismo, ang ating deklarasyon o pagpapahayag ng kalayaang mula sa kapangyarihan ng dyablo, ng kasalanan at ng kamatayan tungo sa malayang pagpapasakop sa kaharian ng Diyos at ng Panginoong Jesu Cristo. Pagpalain nawa tayo ng Panginoon, pagpalain tayo ng